Magandang araw po sa inyo mga kaklat. Sa lahat po ng aking tagapakinig. Bago ko po sana umpisahan ang kwento ngayong araw na ito, ay nais ko po lamang sa inyong humiling ng isang pabor. Na kung pwede lang po sana, ay may like and share niyo po ang bawat pakikinggan niyong kwento mula sa page na ito. Para po mas marami pang makarinig ng mga ilalahad nating istorya ng mga kababalaghan. Maraming salamat po sa inyo lahat. Umpisahan na po natin ang kwento mula sa araw na ito. Nais ko pong ibahagi sa inyo ang karanasan ng aking kaibigan na nagmula pa sa probinsya ng Quezon at sa kanyang pinaglilingkurang resort. Minabuti ko pong itago ang kanyang pagkakakilanlan sa kadahilanan na baka po malaman na may-ari ng pinaglilingkuran niya ang pangyayari o karanasan na kanyang ikukwento sa atin. At baka po hindi magustuhan na nagmamay-ari ng lugar o pinangyarihan ng istorya sa kadahilanan sa itong sikat na pasyalan ng mga turista dito sa probinsya ng Quezon. At baka maging sanhi pa po iyon ng katatakutan ng mga gustong pumunta sa lugar na iyon. Isa po kasi itong kilalang resort sa lalawigan ng Quezon Province. Hindi ko na rin po kapangalanan ng resort. At tunghayan po natin ang karanasan ng aking kaibigan. Kasama ang kanyang kaibigang anak ng isang kapre. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Chris. Sa ngayon po kaklat, nasa ika-38 taong gulang na po ako. At isa po akong gwardiya sa isang sikat na resort dito po sa lalawigan ng Quezon. Minabuti ko pong hindi ipagsabi ito sa mga kakilala ko at mga katrabaho ko. Dahil karamihan po naman sa atin ay hindi naniniwala sa mga nilalang na hindi natin nakikita. Bagamat, ang iba naman ay naniniwala dito. Kaysa maging tampulan pa ako ng katatawanan ng mga katrabaho ko, ay mas minabuti ko na lamang po na manahimik at itago ito sa kanila. Kaya tunghayan nyo ang kakatuwa at kunting kilabot na mararamdaman nyo habang pinakikinggan nyo ang aking kwento. Madalas kaklat, ay pang 12:00 ng gabi ang oras ng duty ko. Ang pwesto ko ay medyo may kalayuan sa resort kasi nasa kabilang ilog ito at kagubatan. Bago ka makarating doon sa pwesto ko, ay gubat at matataas na naglalakihang puno ng mahogani at puno ng akasya ang iyong madaraanan. At pagdating mo sa may kalagitnaan, ay may makikita kang isang puno ng mangga at sa kinatatayuan naman ng aming pwesto ay may katabi itong 2 malaking puno. Dalawahan po ang duty doon. Kaya di ako masyadong tatakot o namamanglaw. Laki po ako sa lolo at lola ko. Bagamat wala na silang dalawa ngayon sa mundong ibabaw, ay may iniwan sa akin ang aking lolo. Ang lolo ko kasi ay nag-iingat ng iba't ibang bertud o mutya na sa palagay ko ay ito ang dahilan kung bakit ako nakakakita at nakakaramdam ng mga nilalang na ang akala natin ay katang-isip lamang. Subalit kung ikaw ay isang antingero o naghahawak ng isang bertud, ay makakakita ka ng iba't ibang nilalang. Ang mutya na iniwan sa akin ng lolo ko ay galing raw ito sa kaibigan niyang kapre. Hindi ko madalas itong dinadala. Madalas, iniiwan ko ito sa aming bahay sa kadahilanan kapag ito ay daladala ko ay iba't ibang klase ng pagpaparamdam at paglalaro ang gagawin sa akin ng mga hindi nakikitang nilalang. Hindi ko naman ito may kwento sa kasama ko sa aking katrabaho at siguradong pagtatawanan lamang ako nito.
Isang gabi, mga 11:30 na ng gabi yon, nung dumating ako sa aking pinagtatrabahuan, ay naiwanan ako ng aking kabady. Nag-iintayan kami palagi doon ng aking kabady bago kami magtungo roon sa aming pwesto. Madilim kasi ang daraanan mo patungo roon. Sa mga oras na yun kasi, nagmamadali raw ang aking kabady patungo roon sa aming pwesto. Kaya ito ay nauna na at hindi na ako naintay. Nagkataon naman, nadala ko ang mutya ng aking lolo na iniwan sa akin bago siya namatay. At ng gabing iyon, ay mag-isa kong babagtasin ng daan na nababalutan ng dilim. At sa sobrang dilim na iyon, kapag wala kang dalang flashlight, ay hindi mo makikita o maaaninag ang daraanan patungo roon. Nagkataon din naman sa gabi na iyon, ay mahina ang dala kong flashlight. Sa pagpagtas ko ng daan na mag-isa, ay may madaraanan ka roon ng isang napakalaking puno ng mangga. Medyo may katandaan na ito dahil nababalutan ito ng mga baging at mga kung anong-anong damo. Nang malapit na ako sa may puno, ay may naanilag ako na puting pusa. Medyo may itim ito sa batok niya. Kung titingnan mo, ay napakakinis ng balahibo nito. Na sa sobrang kinis ito, ay pag natamaan ng flashlight, ay nangingintab o kumikislap ang mga balahibo nito. At sa paglapit ko, ay may nakita akong paa na napakalaki nito. Hindi mo masasabing paa ito ng tao na animoy nagtatago sa malaking puno ng mangga. Kinilabutan ako sa mga oras na iyon dahil alam ko na hindi iyon paa ng tao. At dinukot ko sa bulsa ko ang mutya na dala ko at binulungan ko ito na ipakita sa akin kung sino ang nasa likod ng punong iyon. Maya-maya pa, unti-unti itong lumalabas sa likod ng puno at may hawak itong tabako. Alam niyo na siguro kung anong uri ng nilalang ito. Isa itong kapre. Nakatingin lamang ito sa akin habang nakasupsop sa kanyang tabako. Napakalaki nito na kung ilalarawan mo ay nasa 7 pulgada ang taas nito. At nagwika ako ng, "Kaibigan, pasensya ka na kung ikaw ay nagambala ko sa pagdaan ko. Siguro naman lagi mo akong nakikita na nadaan dito. At alam mo naman na pinangangalagaan namin ang lugar na ito. Lakas kong loob na sambit dito." Hindi ito sumagot at nagpatuloy lamang ito sa pagsupsop ng kanyang tabako. At nagtanong ako sa kanya ng, "Kaibigan, sa'yo ba ang puting pusa na napakaganda?" Tumingin lamang ito sa akin at nagwika muli ako ng, "Kaibigan, ako'y lalampas na at ako'y mahuhuli sa oras ng aking trabaho. Hayaan mo kaibigan, at sa susunod na daan ko, magdadala ako ng sigarilyo at konting alak." Hindi ito nagsalita at nakatingin lamang ito sa akin ng diretso habang naninigarilyo ng napakalaki niyang tabako. At ako'y nagpatuloy na sa aking paglalakad. Halos nanlalamig ang pawis ko sa oras na iyon. Hindi ko kasi alam na kung ano ang pwede nitong gawin sa akin. Kaya minsan ay iniiwan ko na lamang ang mutya ng aking lolo sa aming bahay. At madalas, pagdala ko ito, ay marami akong nakikita na naninirahan na iba't ibang nilalang na naroroon. Merong tikbalang, duwende, kapre, at kung ano-ano pang mga maliliit na nilalang na lumilipad. At nang marating ko nga ang aming pwesto, ay nabutan ko roon ang aking kabady na nagkakape. "Oh, andiyan ka na pala.
Pasensya ka na ha. Hindi na kita naintay. Naiwanan ko kasing bukas ang aking kubo. Doon na kasi kaklat. Tumitigil o naninirahan siya malapit sa aming guardhouse. Katiwala din kasi ito o tagapangalaga ng mga alagang hayop ng aming mga amo. Kagaya ng baka at ilang manok. Napakalawak ng aming bantayin sa gubat. Iniiwasan kasi namin na may makapasok dito ng mga tagalabas. At karamihan o kalimitan dito, ang ipinagbabawal ng mga amo namin ay ang makapamingwit ang mga tagalabas. Dahil nga sa tabi ito ng ilog at dito ay may mga cottage at may mga turistang namamahinga. At sa pagpatak ng 3:00 ng madaling araw ay hindi ko namalayan na nakaidlip ako sa aking pagkakaupo. At nang biglang may nakita ko na isang kamay na puno ng balahibo na kulay itim. Papagapang sa aking hita ito, pero hinahanap ko ang katawan nito, ngunit hindi ko ito makita. Kamay lamang ang nakikita ko at nang napasigaw ako, pero walang nalabas na boses sa bibig ko. Hindi rin ako makagalaw. Ang pakiramdam ko noon ay parang gising ako sa mga oras na yon. Nakitang-kita ko pa ang aking kabady na nagsusulat sa may lamesa. Napaisip ako na bangungot ito at sumisigaw ako ng, "Buddy, gisingin mo ko. Buddy!" Pero wala kahit anong nalabas na boses na nagmumula sa bibig ko sa mga oras na iyon. Maya-maya pa ginising ako ng aking kabady at nagwika ito ng, Buddy, gising hoy, binabangungot ka." At nagising ako. Sa paggising ko hapong-hapo ako at hinahabol ko ang aking hininga. "Pambira ka, buddy. Ilang minuto ka pa lamang nakakaiglip binangungot ka na kagad." Wika ng aking kasama. At nang may masmasan ako hindi na ako nakatulog hanggang sumapit na ang umaga. At maya-maya pa'y papauwi na rin ako. At sa pag-uwi ko ng aming bahay, nung patulog na muli ako, dahil sa sobrang puyat ko, may napansin akong dumaan na mabilis sa may pintuan ng aking kwarto. Naanimoy bata, nakasuot ito na puti. Muli kong hinawakan ng mutya ko at ibinulong ko dito na ipakita sa akin kung sino ang nilalang na nasipat ng aking mga mata. Maya-maya pa ay lumabas ang isang batang lalaki at ang kulay nito ay medyo itim. Nakaputi ito ng kasuotan na medyo hindi kalinisan. Medyo malaki ang mga mata nito at mabalahibo ang katawan nito hanggang braso. Kinausap ko to at nagwika ako na, "Boy, bakit andito ka sa bahay? Saan ka nagmula?" Nakatingin lamang ito sa akin. "May nais ka bang sabihin sa akin, boy?" Tanong ko sa bata na nakatayo sa may pintuan ng aking kwarto. Titig na titig lamang ito sa akin at maya-maya pa ay nagsalita ito. "Yang mutya mo, sa lolo ko yan. Sa kaibigan ng lolo mo na kapre. Sinundan kita kasi. Gusto kong kuhanin sa'yo ang mutya na yan na pagmamay-ari ng angkan namin. Hindi mo naman rin binibigyan ng importansya. Hindi kagaya ng lolo mo. Alagang-alaga niya ang mutya na yan na binigay ng lolo ko sa lolo mo. Anak nga pala ako nung nasa may puro ng mangga. At iniutos niya sa akin na kunin ko ito sa iyo. Ang mutyang yan ay may kapangyarihan na manggamot ng may sakit na tao o kung ano pang mga sakit galing sa mga kaaway naming lahi na may mga hawak na itim na kapangyarihan. Total, hindi mo naman ginagamit at hinahayaan mo lamang ang mutya na yan, ay ibalik mo na lamang sa amin
Wika ng batang kapre. Kinilabutan ako, kaklat. Habang nagsasalita ang batang kapre. Anak pala ito ng nakita kong kapre sa may puno ng mangga at sumama sa akin hanggang bahay. Ikaw ba yung umawak sa hita ko? Sa panaginip ko, ha? Muntik mo na akong mapatay, kaibigan. Kaya pala, gusto mo palang kunin ito. Pero bakit gusto mo akong patayin? Wika ako sa batang kapre. Hindi ko ito ibibigay sa'yo, kaibigan. Ito, ang kabilin-bilinan sa akin ng lolo ko. Na wag kong ibibigay kahit kanino. Na gustong kumuha nito kahit ikamatay ko pa. May naong sagot ko sa batang kapre. Umuwi ka na sa inyo, kaibigan. Ayaw kitang maging kaaway. Maya-maya pa, bigla na lamang itong naglaho. Kinagabihan ay bumili ako ng sigarilyo at isang alak dahil ay pangako ko sa kapre sa may puno ng mangga. Nabibilhan ko siya ng sigarilyo at alak habang binabagtas ko ang daan patungo muli sa aking pwesto. Ay tumigil ako sa may puno ng mangga at iniwan ko ang daladala kong alak at sigarilyo. At umalis na ako. Pagkalagay ko noon sa may mangga, dala kong muli ang mutya ko. At sa pagdating ko sa kinaroroonan ng aming guardhouse, ay nakita kong muli ang batang kapre na nasa puno ng akasya. At tila ba na ang titig nito sa akin ay parang galit na galit. Nakakunot ang noo. Nung gabi na iyon, kaklat, ay street duty ako. Kinship po namin ang kapalitan ko. Sumama ako sa kasamahan ko hanggang doon sa may bandiklak. Mag-out kasi ito. At susunduin namin ang papalit sa kabady ko. Nung pabalik na kami, ay may narinig kami na tila ba parang babagsak o napuputol na kahoy. Sa takot na madaganan ay tumakbo kami. Medyo paakyat ang daan. Hanggang sa maya-maya pa'y natumba ako. At sa pakiramdam ko ay may humampas sa aking mga binti hanggang sa pinulikat na ang aking mga paa. Kitang-kita ko ang batang kapre na nandoon sa may bandang paanan ko habang hawak ng kasamaan ko at hinihilot ang aking mga paa para mawala ang pulikat nito. Ay siya namang ngisi ng batang kapre na animoy tuntua pa sa ginawa niya. Sinubukan ko sabihin sa mga kasamahan ko na parang may humampas sa aking mga pinti. Pero tinawanan lamang nila ako. Galit na galit ako noon sa batang kapre. Kinaumagahan ay sobrang laki na ng mga binti ko dahil namamaga na ito. Hirap na hirap ako maglakad noon at halos maluwa ako sa sobrang sakit na nararamdaman ko. Tumaan ako sa may puno ng mangga at sinubukan kong tawagin ang bata at ang ama nito. Ngunit hindi nila ako nilalabas. Sa galit ko ay nag-iwan ako ng isang orasyon. Pampalik sakit siya gumawa sa akin ito. At nagwika ako ng, kung hindi nyo pagagalingin ang binti ko, hindi ko tatanggalin ang orasyon na yan. Hindi ko kayo ginagambala sa pananahimik ninyo. Pero bakit nyo ako ginanito? Alam ninyo naman na may trabaho ako na ginagampanan dito. At isa pa, may pamilya ako. Wika ako sa mag-amang kapre. Kinagabihan ay pumasok muli ako sa aking trabaho kahit napakasakit ng mga binti ko. At sa pagdaan ko sa puno ng mangga ay nagpakita ang amang kapre at humihingi ito ng kapatawaran sa nagawa ng anak niya. Kaibigan, masyadong masama ang kalagayan ng aking anak.
dahil sa ginawa mong orasyon sa kanya. Sana'y mapatawad mo kami ng aking anak. At baka ikamatay nito ang nararamdaman niyang sakit, dulot ng pagbawi mo. Akala ng angkan namin ay mahila ka at hindi mo pinahahalaga ng mutyang hawak mo na pagmamay-ari ng aming angkan. Kaibigan, aalisin ko ang sakit sa binti mo dulot ng ginawa ng anak ko sa iyo. Baka hindi makayanan ng anak ko ang kalagayan niya ngayon. Pakiusap, kaibigan. Alisin mo na. Wika nitong nagmamakaawa sa akin. At ipinakita nito sa akin ang kalunos-lunos na nangyayari dito dahil sa lakas ng mutya at orasyon na itinuro sa akin ng aking lolo. At nagwika ako ng, kaibigan, sana'y wag na maulit muli ito at hindi ko kayo kaaway. Kaibigan ng lolo ko ang lahi ninyo, kaya sana ay matanggap ninyo ko bilang kalahi nyo dahil ako na ang nagmamay-ari ng mutya ng ninuno nyo. At wag na ninyo itong tatangkain na kunin sa akin. At sinisigurado ko sa inyo na kaya kong patayin sino man ang magtangka na kumuha ng aking mutya. Hindi ako ang kalaban, wika ko sa amang kapre. Oo, kaibigan. Simula ngayon, pangangalagaan ka na namin dito sa kagubatan ito. Tinanggal ko ang orasyon na pangkitil ng buhay na inilagay ko sa puno ng mangga. At siya nga pala, kaibigan, huwag mong bibiglain ang pag-alis ng sakit sa mga paa ko. At baka makahalata ang mga kasamahan ko na bigla itong gumaling kaagad. Titiisin ko na lamang ang sakit hanggang sa gumaling ito. Mga 3 linggo, kaibigan, bago mo ito tuluyang pagalingin. Para wala makapansin na kayo ang may kagagawa nito. At simula noon, ay kapag nadaan ako sa puno ng mangga, ay nagiiwan ako ng mga pagkain at alak hanggang sa naging kaibigan ko na din ang batang kapre. Hanggang ngayon, nandito pa rin ako sa trabaho ko. At lagi kong kasama ang batang kapre kahit sa pag-uwi ko. Walang nakakaalam nito sa mga kasamahan ko. At sa pagsusulat ko ng karanasan kong ito ay katukatulong ko ang batang kapre na muntik na pumitil sa aking buhay. Heto lamang po ang masasabi ko at may papayo ko sa inyo sa mga naniniwala at hindi naniniwala. Kahit saan ka magpuntang kagubatan ay laganap pa rin sila. Hindi man natin sila nakikita o hindi natin sila pinaniniwalaan, ay ugaliin natin na magpasintabi po tayo sa mga nilalang na hindi natin nakikita. Hindi ka nila sasaktan hanggat hindi mo sila sinasaktan. Bagamat mayroong mga nilalang na mapanakit sa tao, ay meron din namang kaparusahan ang naghihintay sa kanila kapag ito ay natapatan ng mas may lakas sa kanila. Ugaliin natin irespeto ang kagubatan dahil irerespeto nila ang ating pagmamay-ari, kapre. At hanggang ngayon ay patuloy kaming magkakasama sa kagubatan na ito at patuloy ang paglihim ko sa mga kaibigan ko. Hanggang dito na lamang po, kaaklat. Maraming salamat po sa paglalahad ng aking kwento at karanasan sa piling ng aking kaibigang